Magandang hapon po sa ating lahat. Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Ang lingkod ng Diyos ay lingkod ng bagong tipan. Sa dapit hapong ito, ipinagdiriwang natin ang huling hapunan ng Panginoon. Sa piging na ito, itinatag ni Jesus ang mga sakramento ng banal na orden at ng Eucharistia. Pagliniin natin ang kahulugan nito para sa atin na mga alagad niya. Ngayon, gaganapin natin ang paghuhugas ng paa ng mga alagad at ang paggunita sa huling hapunan. Ang paghuhugas ng paa ay hindi lamang isang ritual na ginagaya ang ginawa ng Panginoon, kundi isang panawagan sa lahat na maglingkod sa pag-ibig tulad ng paglilingkod na ginawa ng Panginoon. Nagsimula pa ang rito ng paghuhugas sa kalagitnaan ng ika-5 siglo sa Jerusalem at formal na naging bahagi ng liturhiya pagkatapos ng ika-2 konsilyo sa Vatikano. Pagkatapos ng misa, ang reposisyon ng mga natirang banal na ostia, isang kilos na nagpapaalala sa panahong wala pang tabernakulo sa loob ng simbahan at inilalagak ang natira sa ibang bahagi ng simbahan na malimit ay sa sakristia. Pinagtibay ang kilos na ito noong ika-13 siglo sa pangunguna ni Papa Urbano ika-4 matapos na itatag ang pista ng Corpus Christi. Kaalinsabay rin ito ang isang matandang gawain na pag-aalis ng mantel o takip ng altar. Magsitayo ang lahat at ating pong awitin ang pambungad na awit. Panginoon ay laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Buhay ay inalay niya sa dakilang Diyos Ama upang atin ang makamtan. Buhay na walang hanggan sa piging ng ating Panginoon, tayo laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Buhay ay inalay niya upang tayo'y magkaisa sa pag-aning na ligaya nagmula sa pag-ibig niya. Sa bigin ng ating Panginoon ay laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Buhay ay inalay niya sa dakilang Diyos Ama upang ating nang makamtan. Buhay na walang hanggan sa piging ng ating Panginoon, tayo'y laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Buhay ay
lagi natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Buhay ay inalay niya sa dakilang Diyos Ama upang ating ang makamtan. Buhay na walang hanggan sa piging ng ating Panginoon, tayo laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Buhay ay inalay niya upang tayo'y magkaisa sa paghatid ng ligaya nagmula sa pag-ibig niya. Sa piging ng ating Panginoon, tayo'y laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Buhay ay inalay niya sa dakilang Diyos Ama upang atin ang makamtan. Buhay na walang hanggan sa piging ng ating Panginoon, tayo laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Inalay niya sa dakilang kaisa sa paghatid ng ligaya nagmula sa pag-ibig niya. Sa piging ng ating Panginoon, tayo laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyong lahat. At sumailin. Mga kapatid, sa pagtatakip silim na ito, ating ipinagdiriwang ang huling hapunan ng Panginoon. Bilang pag-alaala sa pagtatalaga ng Eukaristiya at ang banal na orde ng pagkapari. Halina at sama-samang dumulog sa hapag ng paglilingkod upang maging marapat sa banal na pagdiriwang. Aminin natin ang ating mga kasalanan, lalo na ang ating kakulangan na magmahal tulad ng Panginoon. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan
kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Muli sa Diyos na kaligtasan, masalubay, kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, iluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Salina ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, puntong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan, bawat kasangin. Aming kainitan, ikaw na nalulunglong sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal. Ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa mga kasalo ngayon sa banal na hapunan na ipinamana ng iyong anak na mamamatay bilang haing bago at pangmagpakailanman para sa giliw niyang sambayanan, ipagkaloob mong lubusang mapakinabangan ang iyong dakilang pag-ibig at buhay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po ay makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ang pagsasalo sa kordero ng Paskwa ay pagbabadya ng mangyayari sa huling hapunan. Isang pagsasalo at pagbabahaginan sa hapag ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo.
At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa ikasampung araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa 14 ng buwan at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakanin kasama ang tinapay na walang lebadura at ng mapapait na gulay. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito. Nakabigkis, nakasandalyas, at may mga tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Paskwa ng Panginoon. Sa gabing yaon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man. At parurusahan ko ang lahat ng diyos-diyusan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggal. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggal. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob? Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Tugon. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggal. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Tugon. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggal. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binibitiwan. Tugon. Alis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggal. Sa
Sa ikalawang pagbasa, inilalahad ni San Pablo ang binabadya sa unang pagbasa, ang pagdiriwang ng Eucharistia. Ito ang pinakamatandang sanaysay tungkol sa Eucharistia sa banal na kasulatan. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, noong gabi siya ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, at pinaghati-hati ito, at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ang kalis na ito, ang bagong tipan, na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay pinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Ebanghelyo, ipinahahayag ni San Juan ang paghuhugas ng paa, ang mapagkumbabang paghahandog ng sarili sa paglilingkod, bilang tunay na kahulugan ng Eucharistia. Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Doon sa pagkakapisan, si Jesus at mga hirang na kaniyang kaibigan. Nangusap na at nagsaysay itong maestrong maalam. O mga apostoles ko, kaibigan ko't katotoo, matagal nang ginusuko ang tayo'y magsalo-salo sa araw ng Paskuang ito. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Bisperas na ng Pasko, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutan ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan. At ngayoy, ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahaponan si Jesus at ang mga alagad. Naisilid na ng dyablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus. Nagubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana
at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, di yata'y kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa. Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin, tugon ni Jesus. Kaya sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati ang aking kamay at ulo. Ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat. Sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya, kaya sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya ay nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Naunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag niyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa, at ito'y dapat ninyong tularan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Sa mga Hudyo, taon-taon ay ipinagdiriwang nila ang Passover. At iyon ang ipinaalaala sa atin sa unang pagbasa. Why do they need to celebrate Passover? Why Passover is so important to the Jews? Dahil ipinaalaala nito kung papaano sila pinalaya ng Diyos sa pagkaalipin sa Egypt. At ang pagpapaalaalang ito ay hindi lamang a liberation. Ang pagpapaalang ito ay to extend to the world. That the world is to be liberated by God. At sa ating mga Kristiyano, ito ngayon ang kahulugan ng ating pagdiriwang ng huling hapunan, kung saan dalawang bagay ang ating itinatanghal. Ang pagkapari at karugtong ng pagkaparing ito ay ang pagbabahagi sa atin ng katawan ni Kristo, na siya namang nagiging hudyat of our own need to extend to the world the love of God. Kagabi, in our reflection, sabi ko, ang mga mababangis na hayop may mga pangil, matutuli sa mga kuko,
They need to attack in order to survive. Tayong mga tao, walang pangil. Ang ating mga kuko ay hindi matatalas. Hindi tayo pwedeng umatake. Our teeth are gentle because all we need is to love in order to survive. Ang pating ay may matalas na ngipin upang atakihin kahit malalaki pa kaysa sa kanya para siya ay manatili. Sharks need to attack to survive. Sabi ko kahapon, minsan nagmimistulan tayong mga sharks. When we use our influence to attack, when we use our money to influence, when we use our name, we become like sharks. Hindi po ako mahilig sa aquarium, pero minsan nadaan ako sa tindahan ng mga isda para sa aquarium. At tinanong ko, ano po ang pinakamaraming nabibiling isda para sa aquarium? Ang sagot ng mag-a-aquarium, sharks. Aquarium lovers love sharks. At sabi niya sa akin, alam po ninyo, yung sharks, kapag inilagay mo yan sa aquarium, kung gaano kalaki ang aquarium, hanggang doon lang siya lalaki. Kaya gusto siya ng mga may aquarium. Hindi siya lumalaki ng mas malaki sa aquarium. Kung aquarium mo ay 12 inches, hanggang 12 inches lang siya. Kung ang aquarium mo ay mas maliit doon. Hindi na siya lalaki doon. Pero the moment you remove the shark, the 12 inches shark, you remove it and throw it to the sea, which is so big, it will become big shark. It begins to extend itself proportionate to the size of where it is being placed. At habang ako ay nagninilay, sabi ko sa aking sarili, if we can only remove ourselves from the moment of our selfishness, we can extend beyond our selfishness and reach out in loving service. We become better human. Na kung idudugtog natin ito doon mismo sa ating pagninilay kahapon, kung maaari lang nating alisin ang ating sarili doon sa bangis
ng mga pangil ng ating pangalan, impluensya, kayamanan, we will become better persons. Hindi ba kayo nagtataka? Ang daming mayayaman who are worse. Ang daming may pinag-aralan who are so corrupt. Why? Para silang mga pating na hindi makaahon doon sa aquarium at hindi makalangoy doon sa dagat ng sangkatauhan. And the worst, ginagamit natin yung ating impluensya, ang ating pera, ang ating pagiging corrupt, ang kanyang kasuotan, at hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. At sabi ni San Pedro, huwag na po ninyong hugasan ang aking paa. As if trying to tell Jesus, don't remove me from my aquarium. Okay na ako dito. Huwag nang baguhin. Huwag nang palitan. Ang sabi natin, Panginoon, kung hindi kita huhugasan, wala akong pakialam sa iyo. Wala akong kinalaman sa iyo. Parang sinasabi, if I don't throw you to the sea of humanity, then you have nothing to do with me. So it was not simply washing of the hand, of the feet. It was beyond the washing. At ano ito? Na sa pamagitan ng paghuhuling hapunan ito kung saan hinugasan ng Panginoon ang mga paa ng kanyang mga alagad. Ipinakikita sa atin, from now on, you are to be thrown to the sea of people so that you may extend the way it was extended by the Jewish people to the world. That you may extend to the world that in what is going to take place, we may always realize the love of God. Yun ang dahilan kung bakit gusto ng Panginoon na hugasan ang paa ng kanyang mga alagad. Sabi sa Ebanghelyo, so that what I do, you may do to others. Kung ang ginawa ng ating Panginoon sa ating sariling buhay mismo ay hindi natin kayang gawin sa ibang tao, then we remain in the aquarium of our selfishness. Subalit, ang hamon ng ating Panginoon sa paghuhugas sa paa ng kanyang mga alagad, you are to be thrown to the sea of humanity. Humanity that longs. Jesus washed the feet of his apostles to signify our own need to extend the love of God to others. Parang mga pating na kailangang alisin doon sa sukat ng kanyang aquarium upang dalhin doon sa karagatan ng sangkatauhan at lumaki pang lalo ang kanyang sukat
palakihin ang sukat ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Habang huhugasan ng paa ng mga alagad, tayong lahat, tayo ngayon ang mga alagad ng ating Panginoon. And this is the challenge to us in our present time. Lalong-lalo na sa panahon na nakikita natin na nariyan sa harapan natin ang mga dukha. Huwag nating ipagwagay-waya ng ating kayamanan, hindi iyang kailangan ng ating panahon. Huwag nating ipagwagay-wayan ang kahulugan ng ating pangalan o ang nakamit natin sa buhay. Lalo tayong nakukulong na lamang doon sa sukat kung saan tayo naroon. Kaya maraming may pinag-aralan, maraming may kayamanan na makitid ang utak. Because they begin to be afraid. They refuse the challenge of extending the love of God to the world. Ito ang tungkulin natin bilang mga mananampalataya ngayon. Tigilan na muna natin ang ating pagiging masungit, matalas, mataray, mabangis. Sa halip, mabuhay tayo bilang ekstensyon ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Let us commit ourselves again to Jesus, that from here on, mula ngayon, I will extend the love of Jesus. Ihanda natin ang paghuhugas para sa mga alagad.
Magsitayo po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Mga kapatid, alam natin na itinatag ni Kristo ang banal na Eucharistia. Magpasalamat tayo ngayon sa Panginoon at dumalangin para sa mga biyayang kaloob ng sakramentong ito. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa pag-ibig na ibinuhos ni Kristo sa lahat ng nilikha at sa kanyang pagmamahal sa kapwa hanggang sa kamatayan sa krus, na ngayoy nagbibigay buhay sa anyo ng tinapay at alak, upang ito ang magbuklod sa ating pamayanan. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa kababaang loob ni Kristo, sa pagbibigay niya ng kanyang sarili sa atin sa Eucharistia, upang magkaroon tayo na buhay na matiwasay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa masigasig na paglilingkod ng lahat ng kinapal, sa pagpapalaganap ng pagsamba sa sakramento ng Eucharistia, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga paring tinawag ni Jesus, upang ipagpatuloy ang pagdiriwang ng hapunan ng Panginoon, ang banal na Eucharistia, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Mga kapatid, ipanalangin po natin ang mga Kristiyanong patuloy na inuusig at pinapatay dahil sa kanilang pananampalataya at pag-ibig kay Kristo, lalong-lalo na ang mga taga-Syria, Iraq, Palestina, Ehipto, Libya at ilang pang mga bansa sa Africa, Asia at Europa. Para sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ipanalangin po natin ang grupo ng ISIS. Nawa sila na walang habas na pumapatay sa kanilang kapwa-tao, ay liwanagan ni Kristo ang kanilang mga puso't diwa upang kanilang makita ang mukha ng Panginoon sa kanilang kapwa-tao. Sa bawat panalangin, ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sa katahimikan po ng ating mga puso, itaas po natin sa Panginoon ang atin po mga natatanging kahilingan. Amang maawain, nagpapasalamat kami sa mahalagang handog na ito sa iyong simbahan. Ipagpatuloy manawa ang pagkupkop sa aming lahat at tamasahin namin ang mga biyayang kaloob ng sakramento ng Eucharistia sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Tayo po ay maupo para sa paghahanda sa pag-aalay. Maria
sa iyo agad. Manalangin kayo mga kapatid upang ating pag-aain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas niya sa lahat ay nangyayari upang aming pakinabangan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sansinukob nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod. Ang pagdiriwang sa huling hapunan ay paghahain niya para sa lahat upang alalahanin namin at pagsaluhan. Ang laman niya ay inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya ay dumanak ng lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagpupuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Mga kapatid, ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang asawa, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kapatid, bilang pamilyang naghuhugasan ng paa ng isa't isa, sama-sama nating awitin ang Ama namin. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan.
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga kapatid, masdan po natin si Hesu Kristo, ang kordero ng Diyos, na ibinaba ang kanyang sarili at naghugas ng paa ng kanyang mga apostoles. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salitang lamang ay gagawin.
mangyayari lamang pong hintayin ang atas ng mga asheres bago pumila sa pamumuno. Salamat po. Jesús, sea nuestro consuelo,
sea nuestro amigo y compañero. Siempre podamos responder a su llamada, siempre dispuesto a hacer tu voluntad. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa ipinagdiriwang ditong hapunan ng anak mong mahal. Kami pagindapating makasalo kailanman sa piging sa iyong piling sa kalangitan, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat.
Yung pong naka-assign na magdasal, you are not going to use microphone so that everybody can pray in peace, in silence. Kahit po marami tayo dito, please observe the sacred silence for all to pray. Yung mga naka-assign, you can pray, but you cannot use the microphone.